Mga kabayan, mayroon lang akong gustong i-share sa inyo. Paano nga ba nalalaman ng isang submarino kung kalaban or kaibigan ang kanyang na-detect na submarino, or warship dahil hindi naman nila nakikita? Tulad ng anti-submarine aircraft, paano niya malalaman kung kakampi or kalaban ang na-detect niyang submarino? Pero bago natin alamin, like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Pag nagkaroon ng gyera sa West Philippine Sea, malamang dadagsain ng maraming barko, anti-submarine aircraft, at submarino ng Allied Forces ang lugar. Ngayon, paano malalaman ng anti-submarine aircraft at submarino kung kakampi or kalaban ang kanilang na-detect sa ilalim ng tubig? Tiyak ang sonar ng submarino maraming ma-detect din na unidentified warship at submarine, kahit mga kasama or kakampi, ma-detect rin nila. Paano nila ngayon malalaman kung alin ang kalaban at kasama nila? Dahil hindi naman nila nakikita at hindi rin sila makapag-communicate gamit ang radio wave, dahil nasa ilalim ng tubig ang submarino. Kailangan muna nila pumaitaas para makapag-communicate, yun nga lang baka makita sila ng kalaban. Tapos ang signal na i-transmit na mula sa submarino ay radio wave, pwede ito ma-detect ng kalaban at madali nila matrace ang location ng nag-send. Kaya pag submarino, bawal talaga mag-surface para ma-maintain ang pagka-stealthy niya. Ito pala ang mga paraan para malaman kung kakampi or kalaban ang na-detect ng isang anti-submarine aircraft or submarino. Sa anti-submarine aircraft, ito ay ginagamitan ng laser light. Once na ang anti-submarine aircraft nakadetect ng submarine, ang aircraft mag-send ng laser flashy light sa location ng submarino. Ang sonar naman ng submarino ma-detect ang light explosion sa tubig mula sa flashy laser light at malalaman nila ang coded signal. Mag-transmit din ng laser flashy light sa aircraft ang submarino. Once na mag-match ang code nila, ibig sabihin kakampi. Pag hindi nag-response ang submarino, ibig sabihin kalaban. Parang katulad lang yan sa laser gun, pag tinamaan ang sensor ng laser light, ma-activate kaagad ang device. From light dadaan sa light inverter, maging electromagnetic wave, then dadaan sa modem, maging digital wave, tapos lalabas na sa monitor ng computer. Kaya sa mga military installation, dapat ang ginagamit ay fiber optic dahil ito'y ginagamitan ng light signal, di kayang i-wiretap, pag light kasi hindi ma-detect ng kalaban ang transmission, kaya safe. Mayroon pang ibang paan tulad ng mag-send ng sonabuoy para makatransmit ng signal tapos sasabog ito, para di malaman ng kalaban, kaso magastos nga lang. Ang sa submarine to submarine, or submarine to warship, ang isang paraan dati sa pag-identify ay sa pamamagitan ng tunog ng mga propeller at mga machine ng submarino. Ngayon mayroon ng Identification of Friendly Submarine or IFS, parang tulad din ito ng Identification Friend or Foe or IFF. Mayroon Special Underwater Acoustic Communication System na ginagamit para makapag-communicate. Tinatawag itong underwater telephone, ginawa talaga ito para gamitin ng mga submarino or underwater vehicle. Ang ginagamit dito ay amplitude modulation, or AM radio. Ang na-transmit at na-receive na signal ay sound waves. Di tulad sa ibabaw ng tubig, ginagamit ang radio waves. Dahil nagiging modern na tayo, pwede na makipag-transmit or receive ng voice or data ang submarino to submarino or submarine to warship, through underwater telephone. Kahit mga diver pwede na mag-usap sa ilalim ng tubig gamit ang mga device na ito. Medyo mabagal lang ang transmission pero napaka-importante sa dalawang submarino lalo na magkaalay, para maiwasan ang friendly encounter. Ngayon kasi dahil moderno na tayo at may mga computer na, madali na lang makagawa ng mga device na kailangan sa communication, kahit sa ilalim pa ng tubig gamitin. Malaki talaga ang tulong ng mga computer. Kaya ngayon pagandahan na lang ng gawa. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.